worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
your will. I have obeyed your will, my Lord. I have obeyed your will. You are true indeed, you are true indeed to your word. Every promise you made, every words that I've heard became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you have done, my Lord. You are true indeed, you are true indeed to your word. Every promise you made, every words that I've heard became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you have done, my Lord. You are true indeed, you are true indeed to your word. You are true indeed, you are true indeed to your word. You are true indeed, you are true indeed to your word. Good morning, Jesus! Morning! Ayan. Ha? Parang masaya ba? Masaya. Sige, ulitin natin. Good morning, Jesus! Good morning! Oh, mas masaya yan. Good morning, Comfy Family. Sa lahat ng mga kapatiran na nakasubaybay. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. 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 Thank you, Lord. Ayan. Kamusta naman kayo, mga kapatid? Ayan. Ma-beauty. Ayan. Thank you, Lord. At magandang umaga rin sa mga kapatiran po natin. Mga faithful. Sinasabi kong mga faithful viewers, mga faithful listeners. Kasi nawala na yung iba pero sila nandito pa. Yan. Thank you, Lord. Yung mga kapatiran naman natin, parang marami ang nagre-replay. Kasi Oo. siyempre may mga trabaho eh. Baka may mga pasok na yung iba, ganon. Bumabiyahe, Oo. travel mercy sa lahat ng nagbabiyahe sa mga Comfy family at yung mga covenant members. Ayan. Hello, Sister coordinators. Oyi. Oyi, kamusta ka na? Asan ba siya ngayon? Nasa New York. Wow. Oyi. New Yorker ka na ngayon, ha? Kamusta ka na? O, padala ka naman ng ano ba yan? Video and para bang
Sharing. Oo naman. Kamusta ang buhay sa New York, Sister Oyi? Parang katulad ni Brother PJ tsaka Sister Nins, sa kanilang spiritual journey. Oo. Ayan, aba, dami Thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na hindi nakakalimot, Oo, nasa iba't ibang dako ng daigdig. Oo. Amen. Si Andoy, Diretso pa rin sila. Andrew, si David, Sister Ella, sino pa ba yung mga nandyan? Sister Chayong. Sa Amerika, Oo, dami na. At yung mga sister, ano ba yan? Kapatid ni Marla? Sister Sean. Oo. Ha? Tsaka pala kay Sister Lolit and Brother June Ilagan. Kala ko sa Canada? Arizona. Nasa Texas pala sila. Arizona, Texas Arizona, ba? hindi pala. Hindi ko alam. Ewan. Saan ba Arizona? Sa Arizona. Texas ba yun? Hindi. Hindi yata. no? Arizona nga. State na pala yun. Oo. Okay. Dami ng mga kapatiran. Alam ko nasa magandang kalagayan. Oo, batiin nga Amen. natin yung mga kapatid natin. Brother Don and Sister Babes. Brother Rod Mercado, good morning. Ba? Sister Tess de los Santos, ha? Si Sister Tess, pumayat, Pumayat? Oo, payat siya. Nandun siya nung ng Covenant. Oo. Sister Tess. Sister Sunday. Principal. Sister Oo, Principal. Di pa nakakapag-share to Sister Tess pag Sunday eh. Parang Fellowship. Sister Edith, principal din, Oo. Sa Mama Lynn, Kaibigan. magandang umaga. Lynn. Mama Linda Alcance at Uy. kay Mira. Oo. Ayan, dami na rin naman. Dami. At kay Sister Angie and Brother Mike. Nasa abroad ba? Oo, alam ko. Wala sila dito ngayon no? Umuwi na dumating uli. na ba? Ginagawang Quiapo Bless na bless. Mami Jules and Sister Mami G, good morning. Nasaan sa Davao ba yan? Hindi, nandito lang. Galing ng taga Davao? Sister Hansel Blancas. Pinsang buo mo? No. Libong? Bong? Galing. Oh, thank you, Lord. Hello, Sister Hansel. Taga Japan? Good morning. Taga Kainta? Good morning din kay Sister Laura Danganan. From Mercury? At sa mga taga Marcelo, Sister Lisa, di na kayo nagpunta. Ha? Andito ata. Lisa ng Marcelo. Oo. Birthday niya ngayon. At sa aking mga kapatid, Uy! kay Tucci at kay Dabal. Sa mga pamangkin. Hello po, okay naman po. Okay naman po. Sabi niya, happy po. Sino yan? Si Oyi. Oyi. Oo, thank you Lord po sa lahat ng blessings na na-experience ko po. Oyi, dahan-dahan ka sa kain. Mabilis bang lumusog yan? Hindi. Ang lalaki kasi nung mga sa picture niya, ang lalaki ng mga servings eh. At kay Sister Antonia Corrales from Hawaii. Taga dati sa... Tumalims. Aba. Good morning po. Kamusta kayo? Kay Bell Rose. Papunta ng Canada rin yan, di ba? O New Zealand? New Zealand? Ba? Thank you, Bell Rose. Hindi daw ako tumatanda. Bumabata ako. Brother Jim Umlas. Tsaka si Sister Dita. Ditas. Ayan. From Mendez. Oo. Sister Net, Sister Nani, Brother Darwin. Uy, Good Brother morning. Darwin. Sino Meron si tayo- Kuya Miko? Miko? Kuya Miko, good morning. Kay Brother Darwin ka ako. Meron tayong basketball. To Ha? follow. Sambales yung Kuya Miko.
Ay, magandang umaga sa mga kapatiran natin sa Zambales po. Wow. Sa ating Zambales Outreach. Nag-uulan na ngayon, kaya ingat-ingat po tayo. Ganda nung ano dyan, ano, yung beach front, no? Naayos. Ganda nung, paano tawag doon? Yung, ano yung nasa ibabaw? Yung parang daanan? Walkway ba yun? Ano ba tawag doon? Oo nga. No? Ano tawag doon? Parang wala ng space. Oo nga. Hindi, anong tawag doon? Napuno? Nilagyan ng ano? Strip? Basta. Oo, anong tawag? Hindi pang breakwater. Ano ba? May tawag doon. Nakalimutan ko na. Sister Rose Orpilia and Brother George ng Baguio, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi na daw Sister malamig? Noemi, good morning. Sister Rita. Hindi na daw malamig? Sa Baguio? Hindi, umuulan na ngayon eh. Palagi ko malamig na rin. Hindi ko nararamdaman. Gustong pumunta? Ba, nakuha mo kaagad? Thank you, Lord. Brother Boy at Sister Mirna, good morning po. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ang atin pong memory verse of the week, Psalm 48:14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. Yan. Sa Tagalog naman po, putol, no? Tama ba yan, Jam? Na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Okay. Tama. Hindi pangkaraniwan na umpisan na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. At yan po ay may kinalaman sa ating pagpapatuloy ngayon. Tayo po ay nasa Hebrews 11 pa rin. Sa 22 tayo ngayon, verse. Oo, verse 22. Basahin natin. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bones. Naku, meaningful tong talatang ito, no? Kasi yung sa ating panahon, Beba, no? When faith seems irrelevant sa galawan natin, balikan natin itong katapatan ni Joseph. Alam nyo, Kailan ba nagiging irrelevant ang faith? ano ba yung irrelevant muna? Yung parang Hindi hindi na, siya, walang saysay. pag hindi siya pinapractice. Doon sa buhay ni Joseph, makikita natin yung dahil sa kanyang katapatan, na-fulfill itong tignan nyo ha, by faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel. So, nahango sila doon sa Egypt eh. So, naganap yun. So, kaya made mention. So, sabi niya, yung aking labi, dalhin niyo papunta sa promised land. So, dahil sa katapatan ni Joseph, yung God's promise kay Abraham was fulfilled. Oo, natupad yan. So, sa kalagayan natin ngayon sa takbo, when sometimes we feel na yung faith irrelevant, we can always go back sa buhay ni Joseph. Yan, thank you, Lord. Okay. Ngayong umaga po na to, si Joseph po is one of the most outstanding men na makikita po natin sa Bible. At pagkatas nito, sasabihin mo na talagang nga namang isa siya sa mga worthy of inclusion doon sa God's Hall of Faith. Tapos doon sa binasa ni Pastor, hindi ba kayo nagtataka? Di ba parang napaka-interesting naman na yung minention
na faith niya dito, yung kanyang mga, yung parang end of life na salita niya. Parang last will and testament, no? Samantalang pag tinignan mo yung buhay niya, nung bata siya, nung teenager siya, at saka nung adult na siya, napakaraming experiences nun na na pwedeng i-include dito, no? Pero ang in-include dito na salita niya yung mga last word na niya bago siya mamatay. Si Joseph po ay asawa ni Rachel, di ba? At siya ay paboritong anak ni Jacob. Sino yung kapatid ni Joseph? Si Benjamin. Na ipinagselos, nagkaroon ng matinding jealousy and envy ang mga kapatid. Kasi nga, paborito ni Jacob. Unang-una, yung binigyan siya ng magandang cloak, di ba? Napanood natin yan dun sa play natin. Tapos, sabay na naginip pa siya. At sinabi niya sa mga kapatid niya na panaginipan ko, luluhod sila lahat daw sa harapan niya. Kinagalit ngayon, di ba, sa kanya. At yung matinding selos po na yon, na nauwi sa galit, ang siyang nagbugso sa mga kapatid niya na tangkain siyang patayin. Pero dahil sa kalooban ng Diyos ang nangyari, ibinenta na lang siya doon sa malayong lugar. Oo, mga slave traders nga ang tawag sa kanila. So, sa pagkakagawa sa kanya ng mga kapatid ngayon, parang natapos yung yun ang katapusan ng mga panaginip ni Joseph, di ba kung tutuusin? Katapusan ng panaginip, paano mangyayari yun? Ibinenta na nga siya. Tapos naging alipin siya. So, kung sa'yo nangyari yun, ikaw si Joseph, tapos sa napakalayong lugar, tapos dinalan ka pa sa lugar ng mga pagano, napakadali para sa kanya na i-renounce na yung faith niya. Kasi, kung ikaw nasa lugar niya, tignan nyo lang po kung tayo sa atin nangyari yun, isipin natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Total, pinabayaan na rin naman ako ng Diyos. Di magkalimutan na kaming dalawa, madaling i-renounce ang faith. Kasi nasa Egypt, Nasa speaks Egypt about the world. Oo, pero hindi niya ginawa yun. Yung kanyang boss, Pharaoh. Oo. Yung kanyang father-in-law, sun god, priest. Tapos yung kanyang asawa, Egyptian. Oo. So makikita po natin dito sa buhay niya sa Egypt, nakita po natin na ipinagpatuloy ni Joseph yung hope. And he still believed in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na kahit na wala na pong evidence to do so, wala na Parang ang hirap po ng pananatili dun sa ganong sitwasyon. So he continued to believe na ang Diyos ay totoo at buhay. At doon sa Hebrews 11 naman, nakita natin 1 and 6, inuulit-ulit doon, sabi doon, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Rewarder talaga. So, kung si Abel worship by faith, si Enoch walk by faith. Si Abraham wandered by faith. Abraham pala, Si Isaac willed by faith. Parang si Minister Andy lang ang nakaka-memorize. Si Jacob wrestled by faith. Si Joseph naman waited by faith. Saan siya nag-wait? Sa 3 specific area. Unang-una, si Joseph ay naghintay sa bahay ni Potiphar. Joseph waited in Potiphar's house. Kasi, di ba, binenta nga po siya. Napunta ngayon siya sa Egypt. Tapos, imbis na mag-ano siya, yung mag-pity party, kasi kaawa-awa kaya yung nangyari sa kanya. Tandaan nyo mga kapatid, teenager pa lang siya dito. Hindi pa siya mama. Tapos mahihiwalay siya sa tatay niya at saka sa kapatid niya. Hindi po madali yon. Kung mama ka, pwede pa. Ito bata pa siya.
Napakadali po para sa kanya na mag-pity party na lang. Kawawa naman ako, ano ba itong nangyari sa akin? Pero ang nangyari, naging slave siya. Pero ginawa niyang maging the best of slaves sa bahay ni Potiphar. Di ba yung iba? Eto, naging katulong na lang eh. Kung naging katulong ka, edi maging magaling kang katulong. Maging the best ka na katulong. Ganun ang ginawa po sa kanya. Tapos, pinagpala ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, pinromote siya. Naging overseer siya, sa Tagalog, mayordomo. Parang second in rank sa Pharaoh. Hindi, sa Potiphar pa lang. Potiphar pa lang? Oo. O, sige. Mamaya pa yon sa Advance. Sa bahay pa lang, naging mayordomo po siya sa bahay ni Potiphar. Now, ano pong matututunan natin dito? Biblical faith, mga kapatid, kadalasan involves waiting, but not in idleness. Kailangan, habang ikaw ay naghihintay, may ginagawa ka. Hindi po pwedeng, halimbawa, may pinagpe-pray ka. Tapos, hinihintay mo siya. Hindi po pwede po yun na hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral, habang hinihintay mo kung ano yung pinagpe-pray mo, papaano mo malalaman at masusundan ang instruction ng Diyos habang naghihintay ka kung wala ka namang, hindi ka nakikipag-usap sa Diyos. Sa Kanya, naghihintay siya pero may ginagawa siya. Kagaya nun, dito ka muna ha. Maging maging katulong ka muna sa bahay ni Potiphar. Ang ginawa niya, pinag-igihan niya yung pagiging katulong niya doon. Para bang Pinromote ngayon siya. make the best in a worse situation. Oo. You make the best. Oo. Pa rin. Amen tayo dyan. Yun Oo. yung lesson dyan. Kasi pagka menial, parang Ayaw na. Ayaw. Ayaw na. Habang ikaw ay nandyan pa sa sa tingin mo mababa na pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo yung pinaka-the best mo doon sa mababa na yun. Tingnan mo, na-promote din po siya. Now, faith involves believing God explicitly. Ito na naman tayo doon sa explicitly. Tuwan-tuwa ako dito sa explicitly na word na ito, mga kapatid. Dapat ganito ang pananaw natin sa Diyos. Ibig sabihin ng explicitly, in a clear and detailed manner, leaving no room for doubt. Yun. So in a world or in a culture that when we feel seems parang nawawala yung faith mo, yan pala nga, ano? Oo. So, ang pananampalataya, dapat you are believing God explicitly. Ibig sabihin, walang doubt na may gagawin ang Diyos na maganda sa buhay mo. Wala kang alinlangan na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapag po wala kang alinlangan na ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo, kahit anong mangyari sa'yo, dahil siyang kumikilos. Di ba, when everything is out of control, tandaan mo na if you give control sa Diyos, sa buhay mo, nothing will be out of control. Lagi siyang in control. Tagal nung na yung sa kanyang panaginip bago magkaroon ng katuparan, naging slave muna, binenta, Oo. nireject ng family, walang support, so on and so forth. Parang yung sitwasyon niya, parang magiging, mag-give up ka na nga, pero hindi pa rin, explicitly, Explicitly. So faith works while you wait. Dapat po ganon. Faith works while we wait. Hindi po pwedeng, darating din yan. Hayaan mo na lang. Huwag mo nang isipin yan. Hindi. Kailangan umaandar ang pananampalataya mo habang naghihintay ka. Maraming mga tao nagtatagal sa kinalalagyan kasi habang naghihintay, hindi ine-exercise yung faith.
Alam niyo po ba na isa sa rason kung bakit nagtatagal minsan yung mga panalangin natin ay pinalalago ng Diyos ang pananampalataya natin? Now, habang naghihintay ka, hindi umaandar ang pananampalataya mo, anong mangyayari sa Kanya? Ang isang tao na hindi nag-exercise at nagwe-weights, hindi magkakamuscle. Kahit umisip ka na, isipin mo na magkakamasil ako. Titigan mo man yung muscle, lumaki ka. Walang mangyayari doon. Kasi hindi ka nagwo-work out. Exercise your faith. Oo. So, faith works while we wait. At ang pananampalataya, mga kapatid, diligently seeks God. Kasi ang nire-reward lamang ng Diyos ay yung mga tao who diligently seek Him. So faith diligently seeks God. While you are serving others, while you are exercising your faith, habang ginagawa mo kung ano ang pinagagawa niya. Kailangan magsipag. Hindi po pwedeng tumanda ka sa pananampalataya nang tamad ka. Imposible po yun na lumago ang pananampalataya mo nang hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, na hindi ka man lang nagpe-pray. Imposible po yun, mga kapatid. Kasi sa Proverbs 12:24, ang sabi, the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put into forced labor. Ibig sabihin nun, magiging alipin ka. Actually, sabi sa New Testament, sa letter ni Paul, wag daw pakainin. Ang mga tamad, sabi. Mga tamad, wag pakainin. Gusto niyo, wag natin pakainin. Yung mga parasite. Mga parasite, nakaasa lang. Tamad nga kaya parasite. Marami bang nakaasa lang? Madami din. Oo. So diligence, Walang diligence yun, Hindi, mga ang kapatid. kailangan, Diligence ang Oo. kailangan. So, naghintay siya sa bahay ni Potifar. Tapos, ang nangyari, habang siya po ay nagiging effective overseer, siyempre lumalaki na siya Gwapo Biro mo magaling na, gwapo pa. Kasi nakalagay handsome Talaga? Oo. Napansin ngayon siya ng asawa ni Potifar. Alam mo, gusto kong makilala yon. Ano ba pangalan ng asawa ni Potifar? Mrs. Potiphar. Mrs. Potifar. wala nakalagay Potiphar's wife. So, nakita napansin na ngayon Ito, siya. basahin mo, bebe, ito. Napansin na nga Ito. na siya. Sa- Genesis 39, 7 to 7 to 10. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. In other words, she lusted Ayun. over Joseph. And she said, lie with me. Sabi niya, sipingan mo ko. But he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ano yan? So, Yun. Oo. Kasi hindi lang magkakasala sa Diyos, doon sa kanyang master. Oo. So, na-maintain niya ang integrity. Amen. So, sinubukan niya na akitin. Kaso umayaw. Si Joseph, may utang na loob. Tama. Kasi dun sa Sa binasa master natin, natin, oo. sabi niya, lahat may access ako dito, pera lang sa'yo. Dahil ikaw nga ang asawa niya. Kasalanan doon sa tao, sa kapwa-tao, tas kasalanan sa Diyos. Kaya So, mga na-maintain niya kapatid, yung integrity, no? Oo. Ang mga asawa ay dapat hands off ang ibang tao pagdating sa asawa. Sabi Tama. niya kasi, ha? Talaga? Nakalagay may sa Bible? Nasa Bible kaya? Saan wala. daw? Sa
Sa Quran, oo. Pero wala sa Bible, hindi binigay. Oo nga eh. So, mga kapatid, tinry po niya, no? Pero, klaro, napakaklaro kay Joseph na lahat pwedeng pakialaman. Ibinibigay ko sa iyo ang laya, wag lang sa asawa ko. Mga kapatid, wala kayong laya sa kasawa ng iba. Dapat klaro yun sa kaisipan natin lahat na walang, anong tawag doon? Hands off. Hindi hands off. Anong tawag doon? Hindi. Saan? Forbidden. Hindi ko off limits. Kasi di ba sabi, dito Off nga, limits ang mga asawa ng may asawa ng may asawa, mga kapatid. na-maintain niya yung integrity. In our today's world, yung sabi mo, kailan nawawala yung pananampalataya, there are times, yung mga nasa workplace na mga kalalakihan, andun lahat ng temptation eh. O kasi maghapon magkasama eh. Mas matagal pa Every day. minsan yung sa Kasama, bahay Tama. kesa doon sa trabaho kasi 9 to 5, tapos may outing, may seminar, so on and so forth. Tama. Tapos, yun ang malaking tukso, pero hindi nagsuccumb si Joseph kasi yung kanyang faithfulness sa Panginoon Diyos ay explicit din. Sabi ni Sister Babes, my husband is mine, get yours. Oo, off limits kayo kay Brother Don. Kaya Hindi, napakaganda dapat rin talaga nung, ganon. di ba, minsan yung mag-asawa pag nag-abroad, mas mainam kasama, no? Alam mo, naalala ko yung sabi ni Brother Bernie. Kasi marami raw siyang ka-business deal na minsan sasabihin, Bernie, lumabas naman tayo pero huwag mo isasama yung asawa mo. Pero sabi niya, hindi pwede. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, protection ko siya eh. Tama yun. Ginagawa niyang protection si Sister Vivian kasi pag nandyan, di siya matutokso eh. Kaya maganda rin talaga, mga kapatid, sa mag-asawa, magkasama palagi. Kasi yan po yung proteksyon nyo. Wala po kasing malakas sa pagdating sa tukso. Tumakbo si Joseph. Ibig sabihin, yung pagtakbo niya na yon, pwede rin siyang pumatol. Kasi alam nyo, tandaan po ninyo, si Potiphar ay isang ma-influensyang tao nung time na yon. Hindi na niya inisip yung consequence. Hindi. Basta tumakbo ka na. Hindi, ibig ko sabihin, Sige. sa mga ganong nasa posisyon, ang mga pinakamagaganda lamang ang mga nakareserve sa kanila. Kaya kung tutuusin, maganda tong asawa ni Potiphar. Binaligtad, ano? Anong binaligtad? Siya. Kaya siya nakulong, di ba? Advance na naman ako. Advance siya, di ba? sige. Nakulong siya. Dahil umayaw siya, nakulong siya. Grabe naman. Anong lesson doon? Ang lesson doon, mga kapatid, ito, realidad sa isang anak ng Diyos that you can do the right thing and still end up in prison, in lion's den, ano pa? Pwede kang pugutan ng ulo, pwede kang gawing sulo, di ba? Kaya wag po kayong magtaka na kahit minsan ginagawa nyo yung tama, pero kayo pa rin ang masama. Yun ang realidad ng isang anak ng Diyos. Dito, si Joseph, ginawa niya kung anong tama. Kasi hindi niya pinatulan. Hindi pwede. Sabi niya, hindi po pwede talaga. Hindi lang dahil nakakahiya doon kay Potiphar, kung hindi pwede kay Lord yan. Merong gusto mong sharing? Sige, Beb, mag-share ka na. Merong sharing. Parang wala ata silang closure. Closure. Pero may asawa na siya. After many years, nagpaparamdam, nagpapasundo, para bagang... Alam niyo ba, mga kapatid, yung ganon? Ano tawag doon? Sabi nila, wala kasi kaming closure. Closure ka dyan. The fact na nag-asawa na siya, kinlose niya na yun. Yun na yung closure. Hindi totoo itong nangyari. Kasi, ang sabi natin,
wag mo nang sagutin, wag mo nang sunduin, wag ka nang wag mo nang magbigay ng opportunity. sabi niya, di ba? Ganun ba yun? May gusto pa ba siya sa akin? Oo naman. Oo nga. Pwede, kaya nga, siyempre, kung ikaw naman ay lalaki, pero naki-Lord ka na, siyempre, no? Merong konting kiliti ba doon? Meron. Kasi- Pagka nagkaroon ng konting kiliti, o ibang pakiramdam, pagka may tinignan ka, Tumakbo ka na. kay lalaki, kay babae ito, Kay lalaki, kay babae. Kasi minsan, merong lalaki, kinikiliti sa lalaki. Merong babae, kinikiliti sa babae. So kapag meron kang damdamin na ganun, wag mo nang idadarang yung sarili mo doon. Wag ka na rin magbibigay ng regalo o wag ka nang magbibigay ng mga comment, oh, you look like a bodybuilder today. Parang gano'n. Wow, you look like your walk is like a Egyptian walk. para bang just like nagbumodel and fashion. Don't give such comment doon sa mga asawa ng may asawa. Hindi, parang lang, ano ka ba, ano ka ba, ano bang tawag? Flirt? Yun ang tawag, yun talaga lagot yun. ka ngayon, naki-Lord ka. Sige, kumbaga takbo. Oo, walang ganun sa Kristiyano. Alam niyo po ba na mas lalaking tumakbo? Mas lalaking tumakbo Tumatakbo. kesa sa nagsasokom. So, oo. Mas lalaki yung tumatakbo. Oo. Kaya di ba lagi mong sinasabi sa akin, minsan naglalakad tayo, Takbo, bilis, takbo. Hindi. Hindi. Ito, di ba, totoo sinasabi mo? Tignan mo yung nakita ko. Yun ang mga nang-short o something. O sige, tuloy. Sabi mo. Kasi ako kahit babae ko, mahilig ako sa babaeng maganda yung legs. Sasabihin ko, babe, tignan mo yung legs ng babae, ang ganda oh. Kasi malabo mata. Ewan ko kung naglalabo-labo ng mata si Pastor. Sasabihin niya, saan? Hindi ko makita. Hindi. Sa totoo, hindi ko titignan talaga. Sinasadya ko yun. Kasi pag napalingon ka, minsan maglalakbay yung diwa mo. Wala nang... Totoo naman. Kahit na Christian ka. Oo, kaya kapag meron kang konting damdamin, pag may nakita ka, lalaki ka, malaki katawan, parang... Oo, kaya, nako, tas wag kang didikit doon, tsaka wag kang magbibigay ng regalo. Tsaka wag mong bibigyan ng mga sobrang mga pabor-pabor. Buko yun. Okay. Nako, delikado. Okay, tayo. Maniwala kayo. Okay. So, nakulong ngayon siya, mga kapatid. Pero, pinabayaan ba siya ng Diyos? Yun ang maganda. Yun ang maganda. So, sabi natin, minsan tayong mga Kristiyano, ginagawa mo na yung tama, pero hindi ibig sabihin exempted ka sa mga ganito. Ang pinakamaganda doon, sila Daniel. Si Daniel, di ba? Tapos yung tatlong Shadrach, Meshach, and Abednego. Lahat yung mga yon, napunta man sila sa ganong sitwasyon, nandun naman ang Diyos kasama nila. So, hindi naman po tayo ifo-forsake ng Diyos kahit mangyari po sa atin yon. Bakit kamo? Romans 8:28. May long-time purpose ang Diyos sa buhay natin that He will fulfill at His right time. Kaya, sagot ka ng Diyos. Hawak ka ng Diyos. Ngayon, nung nasa Potiphar's house siya, habang nagwe-wait siya, naging magaling siyang overseer. Dito naman, nung nakulong siya, naging magaling siyang prisonero. Diba? Kung tutuusin, nakulong ka na. Ano pa bang buhay doon sa kulungan? Pero ang ginawa niya, naging pinakamagaling siyang preso. Sa sobrang galing niyang preso, Naging ba siya? Chief guard? ginawa siyang overseer. Oo. Ng anong tawag sa, warden. Warden. Naging warden pa siya rito. Tignan ninyo, kahit saan po siya mapunta, ginagawa niya yung best niya. Nung slave siya, naging parang butler, parang head. Mayordomo. Butler. Oo. Tapos pagdating sa kulungan, naging warden. Oo. Oh, from
Sa susunod na yung palas, ano? Ginawa siyang in charge of all the... Mamaya pa yun. Mamaya pa pala. O, sige, okay. Alam niyo, sabi ko kay Pastor, pwede bang bukas ako na lang muna mag-isa? Sabi niya, bakit? Ayaw mo na akong kasama? Sabi ko, pwede rin naman. Pwede ba wag kang nauuna? Kasi pag nagtuturo ako, hindi ba magka-OC eh. Systematic ako. Meron si bang Pastor, ano? nandun na siya sa dulo. Meron bang mga asawang ayaw kasama yung asawa? Para ka, meron din. Oo. ulit. Sabi ko Ano na- yung tanong ko? Sabi ko naman kay Pastor, saan ba yung batas na dapat kasama kita lagi? Meron din nga palang mga lalaking ayaw kasama mga asawang babae, no? Meron din. Para kang sininang Nilda pag nanonood ng Korean novela. Bakit? Pinapanood muna niya yung ending. Pag mamaganda yung ending, sige, panoorin ko na ulit. Nauna dun sa dulo. So dito po, even in prison, mga kapatid, na-experience ni Joseph yung presence ng Diyos, yung promotion ng Diyos, and yung prosperity ng Diyos. Kung merong 3 Ps si ex-President Duterte, meron ding 4 Ps pala yun. Hindi kasi ko nakatanggap niya, kaya hindi ko alam, 4 pala yun. Binawasan ko na. 3 lang ito. O, diba? 3 Ps. Na-experience niya yung presence ni Lord, yung promotion ng Diyos, and the prosperity of God. But, mga kapatid, 13 years siya sa kulungan. Tagal? Alam mo, merong comment yung Pharaoh sa kanya na nakakatuwa. Ano? Para sa lahat ng mga Kristiyano rin to no? Maging influence tayo to honor God in whatever situation. Influence for right. Ito yung sabi sa kanya nung Pharaoh. Sa Genesis 41 verse 38. Can we find such a one as this? A man in whom is the Spirit of God. Ayun, kasi nasa kanya, yun ang comment nung Pharaoh, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya, yes. Sabi ni Sister Vicky, Joseph finds the best favor from God even in the worst situation. Yun, amen. Oo, tama. So, kahit po na-experience niya yung presence, yung prosperity and promotion ni Lord, it takes waiting talaga. Ang tagal pala yun, babe. 13 years siya doon. So, imagine ninyo, naghintay siya doon, mga kapatid. Hindi ba nga yung butler na nakulong, sabi niya, pagka wag mo kong kakalimutan, banggitin mo sa hari, yung pangalan ko. Tapos nung nakalabas yung isa, Nakalimutan na siya. Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Yun, no? So, kahit na makalimutan ka ng tao, kaya nga, it is better to trust God than to trust in man. Sa 118 tama. yesterday, ng verse 8. Kasi minsan may mga broken promises, pangako sa'yo, tapos nakakalimutan. Ang nakakalimutan. Pero hindi ka makakalimutan ni Lord. Kaya Tama. trust in the Lord. Oo. Ayun. So, naghintay siya sa bahay ni Potiphar. Naghintay ngayon siya sa prison. Ngayon naman, naghintay siya sa palace. 13 years, Eto di na ba? Sabi, wag mo kong kakalimutan, kaso nga, nakalimutan. So kung tutuusin, pero naalala siya ng Diyos. Inalis pa rin siya kasi nagkaroon ngayon ng panaginip ang hari na walang makapag-interpret. Yun yung part ng Diyos doon na hindi siya nakalimutan. Kasi siguro inaasahan ni Joseph yung baker. Kaso nakalimutan. Ngayon pinakita ng Diyos, wala yung baker. Ako So, ang hindi magtitiwala nga sa tao, parang gano'n? Oo. Ngayon, ang Diyos ang gumawa ng paraan para tanggalin siya dun sa preso. Tama. Ngayon, ano ang nangyari? Papaano napunta si Joseph from the prison To palace. the palace? The only plausible answer is God. Oo naman. Kahit saan mo basahin. Ang Diyos lamang po talaga, mga kapatid.
Kaya nga kanina, di ba, binanggit natin yung promotion. Sabi rito sa Psalm 75, 6-7, for exaltation or promotion, sabi niya, comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God, sabi niya, is the judge. Yun. He puts down one and exalts another. The attribute ng Diyos yan. Oo. Sovereign siya and He controls. Ngayon, habang wala na siya, nasa palace na siya. Pagdating niya, na-promote siya, yung prosperity rin ng Diyos, na-experience ni Joseph. Doon na po siya nagkaroon ng asawa, biniyayaan siya ng Diyos, tsaka ng 2 anak. Yun. Tapos, ang pinakahuli po, Joseph waited with hope. Kung tutuusin, kasi na-promote na siya na-bless na siya. Pero alam nyo, ang napansin ko dito, kahit nasa kanya na yung lahat, ine-exercise pa rin niya yung faith niya. Tandaan niyo po mga kapatid, faith is the substance of the things we hope for. Di ba? Ngayon, dito, he waited with hope. Hope for what? Hope for reconciliation with his brothers, reunion with his father, and the restoration or rebuilding of a nation, ang Israel. Kasi alam nyo, dun sa pinamalas niya rito, kung tutuusin, sa ginawang yun ng mga kapatid niya sa kanya, pwede niya na sabihin na, wala na akong kapatid. Tinalikuran niya na dapat lahat. Pero hindi. No, nag-hope pa rin po siya doon, mga kapatid. Pwede ba natin pakita yon? Yung? Ito yung sin na kung tutuusin, pwede nang i-renounce ni Joseph yung mga kapatid niya. Pero hindi maka-agree yung pananampalataya niya dun Kaya yung pananampalatayang yon, kahit sinaktan siya, nag-hope pa rin siya for reconciliation. At ito ang nangyari. Bakit Ha? Ako si Jose. Ha? Jose! Ako yung Jose! kapatid na pinagpili niyo noon. Jose! Ako Jose! Mapit kayo. Jose! Huwag niyo sisingin ng inyong mga sarili. Kuya? Tawad, Jose! Buhay ka, kuya. Kuya, buhay ka. Tawad, Jose! Pag-ipo na natin. Lagi. Tawad! Ang Diyos. Tawad! Sunduin ninyo ang ating Ama. Ganon din ang ating mga lahi. Ang ating mga kasama. At sabihin ninyo, dito na sila manirahan sa Goshen. Tawad, Jose! Ang magiging mas malapit para sa akin. Napakabait ng Diyos. Jose! Napakabait mo po, Panginoon. Tawad, Jose! Halika, mga kapatid ko. Tawad, Jose! Ang bait ng Diyos. Kasala kami sa'yo. Tawad, Jose! Napakabuti mo po. Ikaw ay tapat na Diyos. Tawad, Jose! Marami pong salamat. Marami pong salamat. Maraming salamat. Hindi nagpapa. Yun mga kapatid. Wala na naman battery. Ito. Yung mga battery niyo. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. So, hindi man po na-recognize ni Joseph, ay hindi man po na-recognize ng mga kapatid niya, si Joseph, pero siya na-recognize niya lahat, mga kapatid. So,
parang ano, no, pag pinapanood mo, hanggang ngayon parang may dating pa rin yung ano na yun, no? Pero parang kaya naiyak si Pastor Rapi doon, tinatamaan nyo ng mga tungkod nyo eh. Kaya siya yata naiyak doon eh. Alam mo ba na yung Word of God, talagang nagpe-penetrate yan eh. Para bagang andong ka mismo, parang iba magiging pakiramdam mo. Alam nyo kung gaano katagal inintay yun, Beb? Alin? Yung reconciliation with the brothers? Gano'ng katagal? 20 years. 20 Oh, years? 20 years. Tagal, ano? Oo. So, nagsimula siya 30. Yung kanya, nung na, ano siya ng Pharaoh, 30 years eh. Gusto mong malaman, tingnan mo, parang na-encounter ko eh. Ito. Yung kinerid niya yung task given to him dito sa 41, 46, 49. Joseph Was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Now, in the 7 years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. Yan ba yan? ito. And went throughout all the land of Egypt. Now, in the 7 plentiful years, the ground brought forth abundantly. So he gathered up all the food in the 7 years in which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. He laid up the food sa field. Joseph gathered very much grain as in the sand. Grabe pala yung kanyang ano, para masave ang lahi ng Israelita doon sa famine. Kaya yun yung kanyang task, ano? So yun po mga kapatid, he hoped for a reconciliation with the brothers. Tapos nag-hope siya for a reunion with his father. Grabe, no? Oo, ibang klase din po. Kung makikita nyo nga rin yung reunion na yun, Nasa no? Genesis. Wala na rin tong baterya. Meron pa. So, Sa sa Genesis 50. Oo. so nagkaroon ng reunion with the father, mga kapatid, no? Meron din ba tayo niyan? Wala na. Okay, mo na, okay na yan. Hindi din maano eh. So yun po mga kapatid. And he also hoped for a rebuilding of a nation. Kasi ang nangyari doon, binigay sa kanila nung Pharaoh yung Goshen para manirahan doon. Yes. Alam mo ba yung Goshen, yun, according sa mga historians, yun daw yung pinaka-fertile land sa Egypt. Yan. Pero doon sa sila doon, pinagpala sila doon. Naging blessed din sila kaya nagmultiply ang lahat ng meron sila. Pero alam nyo mga kapatid, doon sa mamamatay na yung tatay niya, no? Sabi ni Jacob, "Behold, I am dying, but God will be with you and bring you back to the land of your fathers." Dito, despite doon sa kanilang kinalalagyan, fertile land sa Egypt, mga kapatid, ha? Tapos, parang royalty na rin kasi sila doon eh. Ang pagtrato sa kanila. Dahil nga, si Joseph, malapit talaga doon sa Pharaoh. But, they never forgot na sila po ay mga Israelita. Kaya yung bilin ni Jacob sa mga anak niya nung bago siya mamatay, sabi niya, ibabalik kayo sa lupain ng aking mga ninuno. Tapos, si Joseph po dito, pinamalas din niya, nagtook din siya ng oath in front of the Israelite. Ang sabi pa niya, kabilin-bilinan niya. Sabi niya, God will surely visit you and you shall carry up my bones from here.
At nangyari naman po yun, mga kapatid. So, pagkabuhay na po ni Joseph, ang pinag-uusapan, tapos biglang sasabihin mo, ang tagal-tagal na kasi ng panalangin ko, hindi pa rin binibigay ni Lord. Basahin mo ulit itong buhay ni Joseph. Kaya nga, sabi ko yung kanina, yung sa society o sa culture, sometimes you feel faithless in an environment where you are in. Look back and again, read, study, meditate yung life ni Joseph. Ano? Oo. Kasi kung sa paghihintay lang po ang pag-uusapan, mapapahiya tayo dito kay Joseph sa paghihintay niya. Yung paghihintay niya kasi, alam niyo po, ang paghihintay ay nakakainip kapag hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan. Pero pagka alam mo na may magandang gagawin ng Diyos sa'yo, hindi ka maiinip. Oo, may excite ka. Kasi meron siyang pangako no? Pangako sa atin na mga by God's grace na tumanggap kay Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, pinapatnubayan ng Espiritu Santo, lumalakad sa liwanag at sumusunod sa kanyang utos, nandun tayo sa kalagayan ng Galatia 3:29. Meron kasi talagang dalawang klase na, yung isang naghihintay, sasabihin niya, sabi, bakit naman ang tagal-tagal naman? Ano bang mangyayari kapag hinintay natin siya? Ba't ang tagal-tagal na? Hindi pa rin siya dumarating. Umalis na lang kaya tayo. Pero yung isa, sasabihin, naku, pag dumating yun, hintayin pa natin. Makikita mo pagdating noon, may magandang ano yan. Oo. Isang excited at isang naiinip. Hindi siya naging bitter in spite doon sa palikuran ng pamilya, binenta siya slave traders, naging nasa prison, so on and so forth. Pero hindi kasi merong yung kanyang faithfulness, yun yung fulfillment ng God's promises sa kanilang lahi. Oo. So, si Joseph talaga is a man of great faith. Kasi dinemonstrate niya yung paghihintay niya hanggang sa huling hininga niya, mga kapatid. Tapos nga, naghintay pa na i-carry yung bones niya. Ibabalik ulit sa lupain ng Israel, pati kasama nung sa tatay niya. Meron sa scripture, gusto mong basahin dito sa 45:5-8, Beb. It is Joseph's faithfulness fulfill God's promises. Sabi rito, but now, do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. For these 2 years, the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you who sent me here, but God. And He has made me a father to Pharaoh and Lord of all his house and a ruler throughout the land of Egypt. Grabing pananaw yun, no? Amen. Hallelujah. Mag-break muna. Sige. Amen. Break muna tayo, mga kapatid. Happy birthday. Aba, birthday naman pala ni Sister Lisa. Lisa. Makasero ng ating Marcelo. Happy birthday, kapatid. Sister Lisa Macasero, happy birthday. Sister Claire Alonzo. Sister Beth Banyadera. Brother Oniel Fonseca. Siguro taga-Bataan, Fonseca. Si Sister Claire Alonzo. Si Sister Claire ng Isabela. Happy birthday, Sister Claire. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. Si Brother Oniel pala ay anak ni Brother Gary at Sister Marina. Ang dami rin nag-birthday noong 22. 22 ba yun na maraming nag-birthday? Sa LSS, yung kanilang spiritual birthday. Nung Sabado. Oh, Congratulations Oo, birthday sa lahat din ng nila. mga nag-LSS. Spiritual birth. Oo. Meron yung, ano bang tawag doon sa, ano ba yon? Biological birth ang tawag? Ano ba tawag? Sa birthday mo. Oo. Ngayon, dalawa na Spiritual birthday. na. Yan. Oo. Congratulations and happy birthday doon sa mga nag-LSS. Oh, at hello din kay Sister Alexis. Laging nanonood si Sister Alexis. Ay, oo. Correct. Naalala ko si Brother Mar. Ayan. Thank you, Amen. Lord. Ang ating pong LSS ng mga youth sa August 24, 8 a.m. Dito na po yan sa ating worship centers. Open daw po yan sa lahat. Pati yung mga outreaches. Pero mga youth lang po muna, ha? Mga kapatid. Hindi po kasama rito yung batang isip. Sa edad po talaga ang kasama. At ang ating family affair, yan. I-ano nyo na po yan. I-ano nyo na po yung sa calendar ninyo. I-reserve nyo na po yung araw na yan. October 26 sa South Mall Event Center. Mag-start po tayo ng 2 p.m. Yan. Ano pa yan? Wait for further announcements at yung mga details pa. Medyo matagal-tagal pa naman, pero mag-start na po tayo. Magre-recording, mga kapatid. Amen. Ang dami Thank you, ng mga Lord. awitin that brings glory to God, yung mga worship songs. So again, mga kapatid, pag binasa po ninyo muli ang buhay ni Joseph, naku, ang daming spiritual lesson na ating maisa sa pamuhay at yung ating life here on earth ay we serve our purpose. Kung kayo ang mabigyan ng pagkakataon na isa lang lesson na matututuhan ninyo, ano kaya yung sa ating mga maraming napag-usapan? May mga nag-comment kanina kay Sister Vicky, yung lesson learned. Sabi nga, even in our worst situation, God can bring out the best. Parang yung kanta, no? Bring out the best in me, oh Lord, that I may serve you faithfully, oh Lord. Empower me, O Lord. Empower me with your Holy Spirit. From the top. Ito'y hango sa Genesis 41:38 na meron tayong lahat ng mga Kristiyano that in whatever place, situation we are in, we can bring honor to God because the Spirit is living in us, as the Pharaoh commented or said in the Scripture, that can we find such a one as this, a man whom the Spirit of God. So, tayong lahat. Amen. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord. Empower me with your Holy Spirit.
the best in me. Oh Lord, I may serve you faithfully. Oh Lord, empower me, oh Lord, empower me with your Holy Spirit. Amen. Ano ha? Again, let us maintain our integrity, just as Joseph maintained his integrity in spite of the surrounding temptation. Let us flee, run away on our own. Nako, the Word of God is our shield. So, takbo sa anumang temptation. So, and also, carried out our task. Joseph was given explicitly that faith was manifested in his life because of God's promise was fulfilled in our lives. So the same too with us. In whatever task God has given us, give excellence, not only good, better, but by the grace of God, even in small things, we can make a great impact, in whatever function we are in the body of believers, as Ephesians 4, especially verse 6, the attributes of God, the immanence and the transcendence attribute of God functioning in the body of believers, use our spiritual gifts, And finally, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung sabi mo, Beb, yung reconciling, rebuilding, grabe yun, In spite doon sa naganap sa kanya, ang tawag nga doon, ito let us use, kasi siya nandun sa power of influence, Nandun na siya sa power of influence, second in rank sa whole of Egypt, tapos andyan yung mga kapatid niya, nangangamba. Pero ito yung sabi niya, doon sa kanyang mga kapatid, ito yung for me na in spite kung ano man yung naganap sa atin, katulad ni Joseph, parang hindi kaya hindi kaya. Pero tignan niyo yung yung compassionate, be an influence of compassion and kindness in spite doon sa, if ever, merong mga people that have hurt us or circumstances that does not go our way, thinking that is the best for us. So, tingnan natin yung reconciling attitude, Grabe. Si Lord lang ang makakagawa nito na if ever na merong somebody, then reconcile. Si Joseph, ganun ang ginawa niya, Kaya nga nasa Heroes of Faith, We too, in a certain level or degree, di man natin magaya si Joseph, but we can imitate the character na ating napag-aralan, Tingnan niyo itong sa 45. Actually, sa 45, 3 hanggang 15. Naku, pag binasa niyo, baka maluha kayo. Oo. Pero tignan ko na muna itong 19 hanggang 20. So, simulan niyo sa yung 45, 3 to 5. Actually, yung buong 45 na Naku, maano kayo So, tignan natin dito naman sa chapter 50. 19 to 20, Joseph, ito yung yung compassionate heart kahit na nasa power siya or something na pwedeng magawa ng iba't ibang bagay pero hindi kaya talagang yung Spirit of the Lord dwells in him, So, Joseph said to them, "Do not be afraid. For am I," kasi siya yung nasa second in rank, meron siyang influence and meron siyang power.
Joseph said to them, "Do not be afraid, for am I the place of God?" So, may question. Siyempre, nangangamba yung nagawa nila sa kanilang kapatid, so on and so forth. So, there are times na talagang pag may ginawa kang hindi tama sa kapwa mo, parang kabado ba? O baliwala lang sa'yo kahit ano gawin mo sa nakasakit ka ng damdamin, parang hindi mo namang nadadama. Para bagang, ano yon, passive, indifferent, kalus ang puso mo. Wag naman, wag naman. Nasa Matthew 5:23 naman yan di ba? 5:23, kung hindi ako nagkakamali, ha? Lapitan mo na. Ikaw na makipagkasundo. Iwanan mo na yung ano mo, yung iyong offering sa altar na probably lagi kang nasa gawain or something, but meron kang nalaman na somebody, merong something against you, o ikaw man, o reconcile, ito, sabi nga, grabe to, grabe. But as for you, you have meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. So, grabe, no? Ang daming ang daming naligtas, kasi magkakaroon ng taggutom, no? So, minsan, mga nangyayaring hindi tama, yun, nag-reconcile, ha? So, yun yung ating, for me, na message na makikita natin. If anybody had hurt you in ways and means that you cannot imagine, be reconciled. Forgive, ha? So, yan ang buhay ni Joseph. Yan, mga kapatid. So, wag po tayong ma-preoccupy dun sa mga right now natin. Na nagiging worried tayo, nagiging anxious tayo, hindi na po natin nakikita. Kasi marami sa atin nagfo-focus dun sa right now natin. Ang buhay po natin ay hindi snapshot. Kumbaga kung ano yung napicturan mong at the moment, yun na yung buhay mo talaga. Hindi po ganun ang buhay natin. So, wag tayong masyadong preoccupied dun sa mga right now po natin na hindi na natin naririnig yung not yet ng Diyos. Kasi kapag hindi po natin narinig yung not yet ni Lord, hindi tayo aabot dun sa no longer na moment sa buhay natin. Ano yung mga no longer? Tatanggalin ka na niya dun sa sitwasyon na yun. Mawawala ka na dun. So, wag tayo lagi dun sa right now. Di ba? Wag tayo lagi sa right now. Although ang faith po does not guarantee that everything will go smoothly sa atin. Hindi po naggagarantiya ang pananampalataya ng ganyan. Ang nagagarantiya po niyan, mga kapatid, yung sangkamandalin niyan. Alam niyo yung sa Psalm 139 na lagi natin kinakanta pag merong binyag. Di ba parang yung awitin na yon kinakanta natin sa mga binibinyagan o dinededicate, inaawit natin din siya sa mga namamatay. Talaga? No, inaawit natin. Paano ba yung, would you like to end Ang pinakamaganda in this doon, song? Hindi mo na. Hindi naman. Hindi na. ang pinakamaganda doon, para rin kasing pananampalataya. Hindi po niya ginagarantiya na magiging smooth sa atin. Pero ang pinakamaganda doon, saan man tayo dalhin yan? Sa Psalm 139 nga dalhin ka man sa kamatayan. Ang pinakamaganda doon, gusto ko yung huli. When I awake, sabi doon, I am still with you. Still the presence of God in the midst of any troubles or something. At He yun will din ang carry nangyari us. naman sa buhay ni Joseph. Amen, amen. Sa kabila ng lahat ng mga... Si Joseph ang may karapatang kumanta nung luha at sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Paano ba yung simula?
Para nakakaiyak naman. Paano ba yung umpisa nga niyan? Ha? Hindi kita Malilimutan, hindi kita malilimutan, Panginoon, tanging ikaw lamang ang mamahalin magpakailanman. Luhat sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Luhat sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Thank you, Lord. God bless you all, God bless mga us kapatid. Amen. And the repeat new song of the week, Ika'y Hindi Nagbabago, composed by Brother Mario Garcia. God bless you all. God bless us all. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pang darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago.